Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Last month ko lang nalaman na niloko pala ako ng girlfriend ko almost a year ago na ang nakakaraan. Alam ko hindi recent yung cheating pero para sa akin, parang kahapon lang nangyari dahil ngayon ko lang nalaman ang totoo. Ang mas masakit pa dito, DJ Lindsay, nung una ko siyang kinumpronta, ilang beses pa siyang nagsinungaling sa akin. Kung hindi ko pa pinakita lahat ng nalalaman ko, hindi pa siya aamin. Sa kabila po ng lahat, pinili ko pa rin subukan. Mahal ko pa rin siya noon at gusto kong paniwalaan na baka kaya pa naming ayusin ang gusot. Nag-usap kami, nag-date ulit, bumalik sa normal ang routine namin, at kung titingnan kami ng ibang tao, iisipin nilang okay na ulit ang relasyon naming dalawa ng girlfriend ko. Pero ang totoo, ako lang ang nagpapanggap. Habang tumatagal, DJ Lindsay, hindi nawawala sa isip ko yung ginawa niya sa akin. Kahit sa simpleng bagay, napapaisip ako kung nagsisinungaling ba siya. Baka naman meron na naman siyang hindi sinasabi sa akin. Hindi ko rin alam kung alin sa mga memories namin ang totoo at alin ang nabuo lamang habang may tinatago pala siya sa akin. Alam mo, DJ Lindsay, may mga pagkakataon na sinusubukan kong sabihin sa kanya kung gaano pa rin ako nasasaktan. Na hindi pa rin ako nakaka-move on sa kasinungalingan niya at panloloko sa akin. Hindi ko naman gustong paulit-ulit pag-usapan ng cheating. Ang gusto ko lang sana ay maramdaman na naiintindihan niya kung bakit hindi ako basta-basta maka-move on sa sakit. Pero sa tuwing ini-open up ko, parang wala lang sa kanya. Pakiramdam ko, ako pang may problema dahil hindi ako makaget over. Unti-unti kong na-realize na hindi pala ako nananatili dahil okay na kami. Nananatili lamang ako dahil mahal ko pa rin ang girlfriend ko. At magkaibang bagay pala yun. Hanggang sa isang araw, napagod na lang ako. Wala na akong lakas para magkaroon pa ng isa pang mabigat na usapan na alam kong mauuwi lang din sa parehong pakiramdam. Kaya imbes na mag-explain ulit, binlock ko na lang siya sa lahat ng social media accounts ko at pinutol ko na lahat ng communication. Biglaan, mabilisan. Hindi rin ako nag-send ng breakup message sa kanya.
Hindi ko sinabi na tapos na tayo. Sa paningin niya, baka bigla na lang akong nawala dahil sa mga huling linggo. Sinusubukan ko pa rin maging normal. Pero para sa akin, matagal nang natapos ang relasyon naming dalawa. Hindi lang agad nakaabot sa isip ko yung desisyon na makipaghiwalay sa kanya. Napakasakit kasing isipin, DJ Lindsay, na habang minamahal ko siya ng sobra, ay nag-e-enjoy din pala siya sa company ng ibang lalaki. Ni hindi ko alam kung paano sila nagiging masaya. Paano ba sila nag-e-enjoy nung lalaki na yun? At kung anong ginagawa nila kapag sarado ang pinto at sila lang ang tao. May parte sa akin, DJ Lindsay, na nagigilty dahil alam kong yung pag-break namin ay hindi ideal na paraan para tapusin ang isang relasyon. Pero meron ding parte sa akin na naniniwalang kapag natapos na ang kasinungalingan, yung pagkawala ng tiwala, at paulit-ulit na pag-dismiss sa nararamdaman ko, mawawalan ka rin talaga ng lakas para ipaglaban o kahit na ipaliwanag pa kung bakit ako biglang nawala at kung bakit ako aalis. Hindi ko alam kung anong magiging lagay ng aking puso at damdamin sa pakikipaghiwalay na yon sa girlfriend ko. Pero isa lang ang alam ko, DJ Lindsay. Matatahimik ako at hindi ko na makakasama ang taong minahal ko ng sobra. Pero niloko lamang ako. I know what I deserve at hindi ko deserve yon.